time na rin para humanap tayo ng someone na papalit sa kanya, no? Parang hindi naman tayo masyadong nangungulila kay Heidi. Kayo ba mga nangaasar talaga? Ha? Kung mas gusto niyo pang kasama si Angel, then go! Magsama-sama kayo nila Bambi. Kapag nakuha din natin ng buong-buo ang loob ni Belinda, saka natin siya gagamitin laban sa mga barkada niya. Bams. Ilan ba kaming pinaasa mo? Ilan ba kaming niloko mo? Angel, nakita ko silang dalawa eh. Hinalikan ni Max si Bambi. Hindi natuloy ang halik na yun. Dahil ayoko. Promise ko sa'yo. Hindi ko napapairalan yung init ng ulo ko. Hindi na ako mananakit ng tao. Basta promise mo na sa akin, hindi ka lalayo sa akin. Promise. Eh si Bambi, alam na ba niyang hindi na magtatagal ang mama? Talagang wala na siyang pakialam sa akin, ano? Mapindiretsahin na kita. Hindi nga maganda lagay ng mami mo. Nagmitasi siya sa mga cancer cells sa ibang organ ng katawan niya. Tinamaan na ang lungs at ang liver niya. Dok, ano pa ho ba ang pwede natin gawin? Palliative care na lang ang maaari namin maibigay sa mami mo para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Pero makabubuti na ihanda mo rin yung sarili sa maaaring mangyari. Bambi, baka malunod ka sa lalim ng iniisip mo, ha? Okay ka lang ba? Nalulungkot kasi ako sa nangyari sa amin eh. Nanghihinayang ako sa friendship namin ni Mac. Huwag mo na kasing pahirapan yung sarili mo. Total, wala ka namang kasalanan sa nangyari. Sana nga matanggap niya na talagang hanggang friends na lang kami. Ayoko naman tumagal tong tampuhan namin eh. Lalo na sa isang bahay na lang kami nakatira ngayon. Diyos ko. Huwag niyo muna pong kunin ang mama ko. Hindi pa po ako handang mawala siya. Si Mac. Ambong, ganitong ginagawa natin, girls. Mag-calories siya, nakakatawa yun. Okay lang yan. Ano mo? Anong ginagawa niyo dito? Didn't we agree na kapag nasasala kami ng mga friends ko, ayoko umaali-aligid ka? Ate, kailangan namin makausap si Belinda. May nangyaring masama sa mami ng barkada nila. Ano bang pinagsasabi mo? Kami yung barkada ni Belinda. Last time I checked,
Okay naman yung mga mommies namin eh. Bel, malubha na yung lagay ni Tita Cecil. Kailangan natin puntahan si Max sa ospital para naman palakasin yung loob niya. Hindi interesado si Belinda sa mga kadaramahan niyo sa buhay, kaya please lang, umalis na kayo. Oo nga, istolbo kayo sa pagkain namin eh. Belinda, kung ano man yung issue mo sa barkada, baka pwede mo namang kalimutan muna yun, no? Mamamatay na yung mami ni Mac. Maging sensitive ka naman. Alam niyo, ang kukulit ko talaga. Yan ang bagay sa inyo. Belinda, you know what to do. Belinda, huwag mong gagawin yan, ha? Hindi ikaw to. Ngayon mo mapapatunayan kung na kanino talagang loyalty mo. Do it. Josh, anong gagawin ko? Sasagutin ko ba? Siguro mas mabuti kung huwag mo muna siya kausapin. Bambi, alam mo, tama naman yung ginawa mo eh. Baka kaysa maayos yung sitwasyon, baka lalo na lumala pag kinakausap mo siya. Ma! 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 Ano, Belinda? Gagawin mo ba o hindi? Na kanino ba talagang loyalty mo? Nasa amin? O nasa kanila? Belinda, huwag mong gagawin. Belinda, please. Bel, Belinda! Bel! Pinaputol ko na yung connection ko sa inyo. At wala na rin akong pakialam kahit ano pa mangyari sa bawat membro ng grupo nyo. let's go na, Aya. Sana hindi na tayo pumunta dito. Good job, Belinda. Salamat sa pagpunta mo, ha. Buti na lang dumating ka para damayan ako. Anytime, Bambi. Basta kung kailangan mo ng kausap, tawagan mo ako. Sige, Una na ako. ingat ka. Oh, Rick, napatawag ka. Ha? Sige, sige, sige. Sabihin ko na lang. Bakit daw siya tumawag? May nangyari ba? Nasa ospital yung mami ni Mac, naghihingal na raw. Kailangan ito malaman nila, Itay, para makapunta na tayo doon. Sandali lang. Mac. Kamusta si Tita Cecil? Nag-park lang sandali sila, Itay. Ano na bang lagay ni Tita? Wala na siya, Bambi. Patay na ang mama ko. Mac, I'm sorry. Sorry? Talaga, you're sorry? Hindi ko kailangan ng sorry mo, Bambi. Kailangan ko isang kaibigan. Isang karamay. Pero nung tinatawagan kita kanina, hindi mo man pinapansin yung mga tawag ko sa'yo. Mac, let me explain. Hindi mo naman kailangan mag-explain na, Bambi. Akala
Akala ko pa naman kaibigan kita. Anong oras na kailangan kita? Wala ka. Kasi wala kang kwentang kaibigan. Mac, please. Umalis ka na, Bambi. Hindi kita kailangan dito eh. Grabe talaga kanina. Nakita mo yung mga itsura nila? Grabe. Priceless talaga. Akala naman nila magdadaan nila sa pakiusap si Belle, ha? Oh. B, why so quiet? Lucy, kasi parang hindi tama yung ginawa ko kay Aya eh. Tagal na kami magkaibigan. Marami na kaming napagdaanan. Tapos, parang binaliwala ko lang lahat ng yun dun sa ginawa ko sa kanya kanina. You have so much to learn, B. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ka naman namin eh. And what we did to your old friends is just the beginning. Umalis ka na. Ano ang problema mo? Si Bambi na malapit sa'yo para mag-sorry, di ba? Wala akong pakialam sa mga sasabihin niya. Kaya kung pwede lang, umalis na kayo. Sira ulo pala to eh. Tama na. Josh. Tama na. Makapalsakit sa'yo yung tao, di ba? Tapos ikaw pa may gano'ng palayas? Josh! Mac, I'm really sorry. I don't need you. Sorry, Bambi. I don't need you. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Para intindihin mo na lang yung tao. Kamamatay lang yung nanay niya. Pinasamahan na muna namin si Mac kay Nathan. Ayaw din kasi namin crowd yung tao eh. Mamaya kung anong gawin niya. Kawawa naman si Mac, no? Ang hirap mamatayan ng nanay. Eh ako nga, yung mama ko nag-abroad lang, hirap na ako eh. Paano pa kung namatayan ka? Nasaan sila Josh at Bambi? Nandun sa loob. Kasama sila Tito Ted at si Tita Irene. Naasikaso nila yung burol ni Tita Cecil. Saan ba daw ibuburol? Sabi sa akin ni Mac, dadalhin daw niya si Tita sa Cagayan de Oro. Teka kayo, saan ba kayo nagpunta? Bakit ngayon lang kayo dumating? Sinundo pa kasi namin si Belle para ayain dito. Oh, bakit di nyo siya kasama? Belinda, huwag mong gagawin yan, ha? Hindi ikaw to. Ngayon mo mapapatunayan kung na kanino talagang loyalty mo. Belinda! Belle! Pinaputol ko na yung connection ko sa inyo. At wala na rin akong pakialam kahit ano pa mangyari sa bawat membro ng grupo nyo. Grabe. Hindi ako mapaniwalang gagawin ni Belle yun. Kami nga rin. Hindi namin na-expect na magagawa niya yun. Pero yun, gawa niya. Tuluyan ang nahawa si Belinda kala Ate Lucy. So paano guys? Ano nang gagawin natin? Madali lang yan. Ihiwalay natin si Belle kay Lucy. Hindi. Pero kaya, kaibigan natin si Belle. Hindi pwede mo natin gawin. Nag-reach out na kami kay Belle. Twice. Pero mas pinili niya pa rin yung mga mean girls na yun. Kung gusto niya dun sumama, then fine. Magsama-sama silang lahat. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit parang ang lamig ni Mac sa atin. I mean, kanina, parang ayaw niyang tulungan natin siya dun sa funeral arrangement ng nanay niya. Tart, intindihin na lang natin yung bata. Isipin mo kamamatay lang ng nanay niya. Baka naman gusto lang niya mapag-isa. Hindi ba, Bambi? Po? Opo. Yun nga po yun. O sige, kayong dalawa na nagsabi sa akin eh.
Pananahimik na lang ako. Halika na. Pasok na tayo sa loob. Halika na. Pagod na ako eh. Sige. Nak, huwag ka masyadong magtagal ha dahil may pasok bukas. Sige, ingat ka ha. Sige po. Ingat sa pag-uwi. Ayo, mag-iingat ha. Opo. Bye. Sabi. Sige. Kaya mo pa? Mabiyaya mo na yun. Huwag kang papayto sa mga sinabi ni Mac. Kasi kung may dapat sisihin sa nangyari, ako yun. Kasi ako nagsabi huwag mong sagutin yung tawag. Pero kailangan ko si Mac. Tsaka dapat, nandun ako nung kailangan niya ako. But I let him down. Tama nga siya eh. Hindi ako mabuting kaibigan. Huwag sabihin niya, Bambi. Ano na naman drama to? Nasaan ka ba kanina? Bakit wala ka sa ospital? Bakit pa? Nandun naman si Angel, di ba? Ben, Ate, namatay na nga yung nanay ni Mac. Yan pa rin ang nasa utak mo? Sa bagay, ano nga naman pakialam mo dun sa dalawang yun? Eh, lagi mo nasa isip yung sarili mo. Napaka-selfish mo. Fine! Sige, selfish na kung selfish. Kayo man dalawa yung maarte dyan. Guys, nahabol sana ako sa inyo kagabi eh. Kaso sabi sa akin ni Ethan, nakaalis na daw kayo. Gusto ko sana puntahan si Mac. Hindi sana ako natawad dahil di ako pumunta kagabi. Huwag na. Mamas gusto niya mapag-isa. Nasaan ka nga pala kagabi, Jacob? Umattend ako ng meeting para sa mga estudyante na interesadong gustong magkandidato for student council. Kaya tawagin na Miss Garcia. Pare, desidido ka na ba talaga doon? Tumakbo for SC President? Oo naman, tol. Ang pabango rin yung sa application sa college. Gusto ko humingi ng tulong sa barkada eh, sa mga kampanya. Eunice, Aya, kukunin ko sana kayong head of campaign, so okay lang ba? Sure, ina ko dyan. Siyempre naman, why not? Si Bel, yayain ko sana maging running mate. Okay lang. Ano? Eh kung si Belle lang din naman yung magiging running mate mo, I'm sorry Jacob, pero maghanap ka na lang ng ibang head ng campaigns mo. Hindi ko kailangan ng negative vibe sa buhay ko, no? Sorry din, pero I'm on Aya's side. Kung kasama mo si Belle, I'm out. Pero bakit? Anong problema? Ako pare, huli ka na sa balita. Hindi lang huli. Ano pare, huling ka na. Hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot ni Mac yung mga text ko. Kahit pag tumatawag ako, hindi niya ako sinasagot. Hayaan mo na muna yung tao, Bambi. Baka kailangan lang yun ng space, diba? And speaking of space, mukhang maliit na tong lugar na to para sa atin. Bakit? Na ako ah. Excuse me. Ano, Bambi? Tara na. Ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Ba't di ka pa sumama sa kanila? Mag-iba ka na, ate. Ang samang influence sa'yo nila, Lucy. Hindi ko hinihingi ang opinion mo. At ang kapal talaga ng mukha nung Keith na yun, no? Ayun, sinupalpal ko sa pagmumukha niya yung binigay niyang rose. Manligaw ba sa akin? Eh, hindi ko naman type yun. Oh, Bel, bakit ang tahimik mo yata? Hindi ka ba makarelate? O baka naman, iniisip mo na naman yung stupid old friends mo? Huh? No, of course not. It's just that marami lang kasi ginawa kanina sa school. Medyo napagod lang siguro ako. Ay, alam mo, I know a perfect way para makarelax ka.
First day bukas ng sale dun sa may cellphone store. I'll meet you at 10 sa cafeteria. Huh? Eh, di ba hanggang 3 p.m. pa yung class natin? Tapos ako, may wushu training pa ako after. Eh, hindi naman problema yun eh. Eh di, mag-cut class ka. I can't. Huwag kang KJ Bell. Oo nga. Bawal ang goody-goody sa barkada na to, no? I'm sorry, Lucy, pero hindi ko talaga kaya mag-cut class. No. Okay, pero kung sakasakaling magbago isip mo, alam mo naman yung number ko, di ba? Sige. Thank you. Whatever. Uy, alam niyo na ba yung chismis dun kay Sir Manny? Ano yun? Uy, ano yun? Bading yata? Confirm? Oo! Eh kasi di ba may anak yun? Paano naging bading yun? Oo nga eh. Ano nangyari yun? Hindi ko alam. Basta binigay daw ng looks. Yan ka naman, Bambi. Dahil mo pa dinaanan ng bagyo. Kumiti ka naman. Sorry Guys. Ang dami lang kasing problema eh. Dahil ba ito kay Belle? Medyo. No offense, Angel. Ang sama ng epekto ni Lucy sa ate ko. Tapos, ito naman si Mac. Hindi pa rin sinasagot yung mga tawag ko. Guys, tanong lang. Sa tingin nyo, kailangan ko na puntahan si Mac. Kasi bukas, dadali na yung katawan ni Tita doon sa CBO. Pagkatapos nun, hindi ko siya makakausap ng face-to-face. Ewan ko lang, Bambi. Pero Bambi, makikisabat lang ako Sabi kasi sa akin ni Rick, mas mabuti daw na pabayaan mo na lang daw muna mapag-isa yung tao. Pero Bambi, kung gusto mo talaga siya makausap, nasamahan kita. Ang dami na nating pinagdaanan bilang isang barkada. May mga nawala at may mga dumagdag noon pa man. Pero wala naman napalitan. Kung ako tatanungin nyo, naniniwala ako na kaya natin malagpasan ng mga pagsubok sa atin. At magiging close pa tayo sa isa't isa. Sabi nga ni George Washington, ang pakikipagkaibigan ay parang isang halaman. Mabagal tumubo. Na maraming kailangan pagdaanan, mahirap para makuha yung pangalan na to. At ipinapangako sa inyo na mas tatatag pa ang pakikipagkaibigan natin kung magpapatawaran kayo. Kaya, Belle, Aya, Eunice at Angel, magbati-bati na kayo. Presidente dating mo Ikaw na. The best ka, Jacob. Kuha mo boto ko. Diba? Kulang na lang, podium at saka presidential scene. Guys. Pagsalitain niyo muna yung mga girls. Sa akin, wala namang problema. Talagang walang problema sa'yo, Angel. Kasi ikaw naman talaga yung dahilan kung bakit nagsimula itong gulong to eh. Ano ka ba, Belle? Ikaw kaya yung problema dito. Masyado ka kasing insecure sa pagpasok ni Angel sa grupo natin eh. Bakit, Aya? Ganyan ka rin naman dati, di ba? Ayaw mo rin kay Eunice nung bago pa siya dito. Pero natanggap ko rin siya. Look, Belle. Bakit kasi hindi ka lang mag-sorry sa ginawa mo sa amin, di ba? Fine! Sorry na akong sorry. Parang ice cream lang ang dadrama nyo. Alam mo, sa lahat ng nanghingi ng sorry, ikaw pa tong galit. Hindi ka na namin maintindihan. Aya, ever since, hindi niyo ako naintindihan. Ever since, hindi niyo ako sinubukang intindihin. Pagkatapos ko maging mabuting kaibigan sa inyo, ganito na igaganti niyo sa akin, ha? Pagpapalit niyo lang ako bigla? You have Angel now. And I have my new barkada, who truly understands me. Excuse me. O ano, Jacob? Yun ba yung tipo ng tao na gusto mong maging running mate? Pare, mukhang kaltakata-sola mo
practice ka pa. I'm skipping it. Well, that's a start. Sabi ko na nga ba, hindi mo rin kami matitiis eh. Are you sure na gusto mo sa amin sumamang mag-cut na class? Tandaan mo, once na sumama ka sa amin, there's no turning back. Baka naman, hanapin ka ng mga dati mong friends. I'm in. Take me wherever. Guys, nakita niyo naman yung nangyari kanina. Malabo na maging running mate si Belle. Tinatanong na ako ni Miss Garcia kung sino yung magiging beefy ko. Any suggestions? Ako, nominate Aya. Mabait, matalino, at may malasakit sa kalikasan. Saan ka pa, di ba? Chris, ano ka ba? Jacob, huwag mong papakinggan tong kaibigan mong to Hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya. At saka isa pa, I'm not right for that position. Hindi naman ako sikat, hindi ako part ng minority, hindi rin ako makakatulong para makadagdag ng boto sa'yo. Aya, please. Don't sell yourself short, okay? Alam ko, kaya mo yan. Oo nga, Aya. Sigurado ko marami boboto sa'yo. Kaya mo yan, Aya. Maski ako, boto ako sa'yo. Hindi ka namin pinipilit, Aya. Pero kung ayaw mo... Wait, kung talagang mapilit kayo, and if you do really believe in me that much, ito sana yung mga naisip kong platforms natin, Jacob. We will make no promises, but then we will show them that we are proactive. We will hold fun fundraising events like concerts or bazaars, kahit ano pa, para makatulong tayo sa scholars ng school natin. At isa pang naisip ko, bakit hindi tayo magkaroon ng feedback box? Para naman makapaglabas ng sama lang loob yung mga students natin or makapagsumbong sila ng kahit ano na gusto nilang isumbong. At dahil student council ang maghahawak nito, hindi sila matatakot na baka mamukhaan ng teachers natin yung handwriting nila. Kung hindi naisip niya. Wait! That's not all! Marami pa akong naiisip We will also implement a clean-as-you-go policy sa kantin natin para naman matuto yung mga students natin ng responsibility to look after themselves. At saka isa pa, meron pa akong naisip why don't we promote environmental awareness? Diba? Ipapaboycott natin lahat ng plastics dito sa school natin. At every week, magkakaroon tayo ng iba't ibang drive para lagi may pinagkakaabalahan yung student council. At para hindi na lang puro malling at computer games ang inaatupag natin. Tama, di ba? Aya. Masyado ka na nag-carried away. Kailangan natin na iboboto tayo, hindi yung ibubo tayo. Teka. Start pa lang yun ang ideas ko Plano ko rin sana na magkaroon tayo ng oras dito sa school na walang gagamit ng kuryente to save energy. Well, actually, meron ako mga ideas kung sakasakali lang naman na manominate ako. Agree naman ako dun sa sinabi ni Aya na dapat ilayo natin yung mga schoolmates natin sa computer games tsaka sa malling. Pero, I think we should focus on sports awareness. Alam niyo ba na yung mga taong involved sa sports ay may higher chance to stay in school and do good? At saka aside from responsibility, matututunan pa nila yung discipline and teamwork. Well, yes, I have to agree on that. Pero, paano naman yung mga hindi well-coordinated na gaya ko? Sa tingin ko, dapat ibigay natin yung awareness sa mga outcast. Doon sa mga nabubuli. Lalo na nowadays, ito na yung major problem ng mga society natin. This generation. Kaya, yung kapre na yan sa basketball team natin, ang dami nang nabibiktima ng kids na yun. Alam mo, Nathan, kaya nga may sports awareness Kasi kung maliksi ka, edi mabilis kang tumakbo, hindi ka habulin ng mga bullies, diba? Kasi kung wala naman kasing bullies in the first place, wala na kailangan tumakbo. Guys, parang lumalay na yung usapan natin Teka, meron pa akong naisip. Student inquisitors para may tumulong sa disciplinarians natin. Para maayos lahat! Alam mo pare, good luck na lang Kung mahirapan ka Paano pare? Problema mo na ang pagpili ng running mate mo. Out kami dyan Diba? Jacob, alam mo na. Jacob. Good luck. Jacob! Sir, let him think, okay? Ready na for transport yung katawan ni Tita Cecil. May inaasikaso na ng paperwork si Mac. Si Mac, kamusta? Bambi, kasi mas maganda siguro kung lalayuan muna natin si Mac. Kasi, di ba, namatayan yung tao. Bigyan naman natin siya ng space. Oh, ayun na pala si Mac Mac, kamusta?
Mami, pwede ba? Tigilan mo na ako. Kung hindi mo maintindihan ang silent treatment ko, let me make it clear for you. Ayaw na kitang kausapin pa. Ni ayaw man kitang maging kaibigan na. Kaya pwede ba? Layuan mo na ako. Klaro na ba yun? Mak, alam kong galit ka sa akin. Eh, alam mo naman pala eh. Ba't pa ang kulit-kulit mo? Mak, kaibigan mo ako. Kung may nagawa man ako sa'yo, sorry. Gusto lang naman kitang damayan eh. Hindi ko kailangan ng awa mo, Bambi. Kung nagigilty ka, problema mo na yun. Huwag ka mag-alala, Bambi. Ako nang bahala kay Mac. Yaman na yung Bambi. Ginawa mo naman lahat, di ba? Siguro nga tama si Rick. Nabayaan mo na muna si Mac.